Welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, paki-like, comment at subscribe. Ngayon po content pa rin natin si Epipanyo Labrador. Tansya ko po kasi kay Epipanyo Labrador hindi po pupunta sa TRICOM to kasi alam naman natin na blapper po si Epipanyo Labrador at napakasinungaling na tao po ni Epipanyo Labrador. Ito, pakinggan po natin yung kanyang latest o yung kanyang vlog ngayon. Siyempre, pinasasalamatan din po natin naging mga kababayan natin sa abroad. Maging ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama. Sa bawat araw po na tayo po mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programa Reaction Movie. Okay, reaction ko po kay Epipanyo Labrador. Hindi pa rin po nagtatanggal ng face mask. Epipanyo, tanggalin mo ng face mask mo. Nahihirapan ka tuloy magsalita. Pakinggan po natin siya. Ito mga kababayan, kahapon, marami pong nag-message sa akin. Lalo na po yung ating mga kasama, kaisa, kapatid, o kapanalig, o ano ba man. No? So, isa din sa nag-message sa akin, siyempre, hindi maiiwasan, yung ating mga kalaban, o yung mga umipong, mga aso, mga galamay, mga garapata, ni Eduardo Manalo, na siya pong humahawak ngayon sa reliyong Iglesia ni Cristo, pero ngayon po ay nag-wisto ng Iglesia ng Diablo. No? Talaga naman. Yung magandang Tinatawag ko po si Labrador. Labrador, sorry po. Pasensya na po kayo. Napaka-tindi po talaga ni Epipanyo Labrador. Ito, pakinggan pa po natin si Epipanyo Cubrador. Ito. Pangalan na Iglesia ni Cristo ay talagang halata pong nagwisto ng isang kulto. At talagang kulto talaga, kahit sinong tanungin natin. No? Walang pari na magsasabi na Iglesia ni Cristo ay ganito, ganyan. No? Maliban na lang sa pari siguro kung mapapayaran nila. So, ang galing po talaga ni Epipanyo Labrador. Magaling po ito. Kita, o ako ay nakasamunod ng isang video na nire-request po nitong ating kaibigan. Sino kaibigan natin na yan? Walang iba kundi yung malaking mata. Na kontrabida sa magandang ginagawa ng ating mga congressman. Walang iba kundi yung nagmamarunong, na akala mo talaga siya na yung pinakamarunong, pinakamabuti, pinakamagaling na congressman. Na samantalang sa kanyang termino, bilang congressman, wala itong nagawang maganda. Teka lang po, natural lang na sabihin mo sa isang tao na binapatikos mo, sa isang tao na tinitira mo, na wala siyang magawa, na wala siyang magandang nagawa. Di ba, Epipanyo Labrador? Ganun lang ang sasabihin mo natural sa mga kalaban mo, sa mga kaaway mo. Natural, sasabihin mo, wala silang magandang ginawa. Pero tanungin mo yung mga kumakampi naman sa kanya. Di ba? Puro magaganda ang sinasabi. Di tulad po ni Epipanyo Labrador. Pakinggan mo po natin si Epipanyo Cubrador. Ang hindi lang ito ginagamit yung kanyang reliyon. Walang boboto dito at hindi ito mananalo. Kaya nga lamang, alam niyo naman, mayroong reliyon na ginagamit yung kanilang reliyon. Unang-una, siyempre, para magpaupo ng mga taong gusto nila. Kahit pa ito ay nagnanakaw, kahit pa ito ay mandarambong, kahit pa ito ay traidor, kahit pa ito ay makasarili. Dahil napagpakinabangan nila. So, napanood ko kahapon
itong ni Margareta, may patawag daw ako. Diyan sa, hindi ako nagkakamali, Tricom ba yun? Hindi Quadcom eh. Tricom. Tricom. Hindi ako nagkakamali. Kaya sikat ka na, Epifanio. Para sa akin, Oh, may nakarating po kasi sa akin na balita. yun. Haka-haka. Informasyon. Na kapag lumabas ako, Hindi ka naman lalabas eh. ng iglesia ni Manalo, ay ipatumba ako. Kasunod, libre, tangal. Hindi. Gold dangal daw. Gold dagal. Magaling ka talaga, Epifanio Labrador. Pakinggan pa po natin. Sa totoo lang, hindi ko sa iyo, kaya po nila pinatay si Gold Dangal para po magbigay mensahe sa akin. Gusto nilang ibigay yung paabot sa akin na kung si Gold Dangal nga na nagbigay ang nakita sila, agad nilang pinapatay o pinatay. Ako po kaya. So, Alam po natin na si Gold Dagan, mapunta muna tayo sa kanya. Marami rin po siyang ginawa ng katatawanan. Hindi lamang po ang Iglesia ni Cristo ang ginawa niya ng katatawanan, dumami lang po ang mga nanonood sa kanya. Gaya po ni Epifanio Labrador. Ito po'y diretsahan na. Gaya po ni Epifanio Labrador. Hindi lamang po ang Iglesia ni Cristo ang kanyang binabanatan, di ba? Binabanatan niya ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sino pa ang binanatan niya? Si Philip Salvador. Ang dami niyang binanatan. Tapos kung halimbawa may masamang mangyayari kay Epifanio Labrador, ibibintang niya sa Iglesia ni Cristo. Oy, Epifanio Labrador, magaling ka bata, pakinggan pa po natin. ako po kaya. So, akala naman ng mga tulonggis, mga gago, mga demonyo, lalong-lalo na yung mga membro ni Eduardo Manalo na isang mongoloid. Matatakot nila. Mga nanonood po ngayon sa akin, o kung ngayon nyo pa lang po ako napanood, alam nyo ba ibig po sabihin ng mongoloid? Yun yung mga kulang-kulang ang pag-iisip. Siguro naman po nakikilala nyo po ang kapatid na Eduardo B. Manalo at si Epifanio Labrador. Ang sinasabi pong mongoloid, ito po ay opinion ko lang. Yung mga wala po sa tamang pag-iisip, yung wala po sa tamang sitwasyon o tamang patulo. Halimbawa po ni Epifanio Labrador, tama po ba yung magmumura ka? Tama po ba yung murahin mo ang isang tao? Tama ba po bang sabihin mo isang mongoloid, isang demonyo, isang kulto? Alam naman po natin na sa Facebook o sa YouTube, marami pong mga bata ang makakapanood. Ano po ang punto ko doon? Ito pong nagsasabing mongoloid. Uulitin ko po. Ito po si Epifanio Labrador na nagsasabing mongoloid. Ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Ipinapakita lamang po ang kanyang sarili na siya po ay isang mongoloid. Di ba, Epifanio? Kung hindi ka mongoloid, Epifanio Labrador, bakit hindi mo tanggalin yung face mask mo? Di ba? Kayo po mga nanonood, mag-comment po kayo, mga kapatid, mga kaibigan sa Facebook, mga subscriber ko. Nakakita na po ba kayo maliban kay Epifanio Labrador na habang nagbablog, hindi tinatanggal yung kanyang face mask? Diba? Napakahirap pong magsalita na may harang ang iyong muka. Napakahirap pong magsalita kapag may face mask ka. Ito po si Epifanio. Sabi ko nga ang sarap po ng pakiramdam habang nagbablog ka. Nakikita po yung buong mukha mo katulad po ng mukha ko.
medyo pasensya na po kayo. Bungi na po ako. Yan. Bungi na po ako. Pero, hindi po ako nagpe-face mask kasi hindi po ako mongoloid gaya po ni Epifanio Labrador. Di ba? Panoorin po natin ang sinasabi ni Epifanio Labrador. Mongoloid. Matatakot nila ako. Mga putang ina ninyo. Yan lang ang masasabi ko. Mga gago, mga siraulo kayo. Kung yan ang paniniwala ninyo na matatakot ninyo ako, mga puta. Kung si Eli Soriano nagawa ninyong takutin, mga gago kayo. Mga putang ina ninyo. Huwag ako. Like kung ano man ang binibigkas ko ngayon ay nararapat lamang na sabihin sa mga taong katulad ng mga binuno kayo. May commercial po. Alam mo? Ngayon, gusto ni Marculeta na ipatawag ako. Ngayon, bakit nga ba gusto niya akong ipatawag? Nariba sa sinabihan ko siya na demonyo. Bakit hindi ba totoo, Marculeta? Sa tingin mo hindi ka nagmumukhang demonyo sa mga pinaggagawa mo? Teka lang po, masabat ko po si Epifanio Labrador. Lalong-lalo na po sa mga magulang. Mga magulang at mga batang maliliit. Sa mga bata po o sa mga anak na maliliit na musmos, huwag niyo pong gagayain ang pagmumura. Yan po ay bawal na bawal at labag po sa utos ng Diyos na magmura ka sa iyong kapwa. Ito po ay gawain ng isang, di ba, mga magulang. Matutuwa ba kayo kapag ang anak nyo ay marunong magmura? Matutuwa ba kayo na kapag anak nyo ay minumura kayo? Hindi, di ba? O kaya naman kapag yung anak po ninyo ay minumura niya yung kanyang kapitbahay, matutuwa po ba kayo? Di ba ito ang gawain ng isang, di ba, isang demonyo na sinasabi po ni Epifanio Labrador. Sabi ko nga po sa mga pagsasalita po ni Epifanio Labrador, ipinapakita lang po niya yung kanyang tunay na pagkatao. Di ba? Pakinggan pa po natin si Epifanio Labrador. Nireklamo mo ako dahil fake news yung sinasabi ko? Kaya ka nandiyan dyan, nireklamo mo ako dahil hindi ka sang-ayon sa fake news. Talaga lang Baka nakalimutan mo, Marculeta. Na sa paninira ng mga Duterte, sang-ayon kang putang ina mo ka. Kaya lamang po, nabanggit po ang mga Duterte. May napansin po ba kayo kay Epifanio Labrador? Inuulit ko po ang tanong. May napansin ba kayo sa sinabi ni Epifanio Labrador na nagagalit siya sa mga Duterte? Diba? Napansin natin na may politiko na sinusuportahan si Epifanio Labrador. At ito po ang Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang pong asawa, at si Romualdez po. Ayan po ang mga sinusuportahan ni Epifanio Labrador. Kaya lahat po ng mga gawin ng mga Duterte, lahat po ng mga gawin ng mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun po ay fake news sa kanya. Yun po ay kasalanan. Kasi laban po yun. Kalaban po yun ng kanyang ipinagtatanggol na politiko. Pakinggan pa po natin. Putang ina mo ka. Sa mga sinasabi ng mga Duterte na nakakasira, sa ginagawang mabuti ng mga congressman, yan sa Quadcom, isa ka. Sa tumutulig at sumasang-ayon sa mga paninira ng mga Duterte sa mga gandang ginagawa.
dyan. Ha? Baka nakalimutan mo, Marcoleta, na si Epifanio Labrador ay sang-ayon sa ginagawa ng mga congressman dyan na imbestigahan si Sara Duterte alias Mary Grace Piatos. Kaya huwag kang magmukhang sang-ayon ka sa kabutihan ng putang inang ka. Pasintabi po sa mga batang nanonood, huwag niyo pong gagayain. Huwag po ninyong gagayain si Epifanio Labrador. Sa magagandang gawain. Dahil kung sang-ayon ka sa katuwiran, sa katarungan, sa kabutihan, hindi sana kaisa ka ng mga karton. Sana kaisa ka ng mga congressman dyan na nagpapalagot sa mga taong pang-abuso sa kanilang mga pirat na pangyarihan ng dimuka. Baka nakalimutan mo, Marcoleta, na sa paningiran ni Sara Duterte sa Administrasyon Marcos, kaisa ka. Ayaw mo na fake news. Ayaw mo na minumura ka. Pero kasama ka at natutuwa ka kapag minumura ng mga Duterte. Sinisira ng mga Duterte ang pangalan ng aming Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tarantado ka. Diba sabi ko po, meron siyang sinusuportahan na politiko. Narinig naman po natin na lumabas sa bibig ni Epifanio Labrador na ang kanyang sinusuportahan ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Okay po, lahat naman po tayo ay may karapatan pumili kung sino ang papanigan natin. Basta nasa tama. Nasa tama. Lumayo muna po tayong konti sa pinag-uusapan natin. Yung pag-aresto po ba kay Pangulong Rodrigo Duterte, uulitin ko po ang tanong. Yung pag-aresto pa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng ICC o yung pag-arestong ginawa nila at dinala sa ibang bansa ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun po ba ay nasa tama? Di ba? Yun po ba ay nasa tama? Tayo po ay nasa Pilipinas, nasa isang bansa. At ang bansa po natin ay may sariling hukuman, may sariling ipinapatupad na mga batas. At kung nagkasalaman po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, dapat dito po siya litisin sa ating bansa. Dito po siya litisin sa bansang Pilipinas. Pakinggan po natin pinagsasasabi ni Epifanio Labrador. Mas binurgat tarantado ka. Gagamitin mo pagiging congressman mo? Ha? Dahil alam mo na yung nagsasalita ay isang taong walang-wala. Isang taong walang kapangyarihan. Eto, paawa effect po. Paawa effect po. Si Epifanio Labrador, yun daw kaya o yung gustong ipatawag ni Marcoleta sa TRICOM ay yung taong walang kaya, yung taong mahirap. Ano ba ang ginawa ni Epifanio Labrador? Di ba? Nagmura, nagsalita ng kung ano-anong napakasakit. Tapos gayang ipinapatawag siya ng TRICOM o ng mga congressman, pasensya na po kayo, namubulol. Tao lang po. Nagre-reklamo siya, paawa effect. Pakinggan pa po natin sinasabi ni Epifanio Labrador. Isang hamak na pobre ang gusto mong ipatawag sa Quadcom. Bakit hindi mo pinatawag si Sara Duterte? Ayaw mo ng fake news, di ba? Bakit hindi mo pinapatawag yung mga Duterte? Teka, minura ba siya ng mga Duterte, Epifanio Labrador? Matanong kita, minura ba ng mga Duterte si Marcoleta? Hindi. Ikaw ang nagmura kay Marcoleta. Ikaw ang nagsabi ng masasama kay Marcoleta. Siyempre, ikaw ang ipatatawag. Pakinggan pa po natin. Si Basti Duterte, ayaw mo nagmumura, di ba? Ayaw mo ng fake news na may kahanong nagmumura, di ba? Bakit hindi mo ni-request na kung pwede isama natin dito si Basti Duterte, yung mayor ng Davao? Ayaw mo. Kasi kakampi mo. Ba't di mo sinabi na
Paawa effect. Ang mayayaman, ikso. Ayaw mo yan, Epifanio Labrador. Kahit ikaw, sabihin na natin, kahit ikaw ay galing sa mahirap, kahit ikaw ay pobre, may pagkakataon ka na pumunta sa TRICOM o sa mga congressman natin para ipaliwanag mo yung ginagawa mong pagmumura. Kung yan ba ay nasa tama o gaway ng isang mongoloid na katulad mo. Pakinggan pa po natin si Epifanio Cobrador. Yan, ganito. Ang mayayaman, ikso. Ligtas. Hindi naririnig. Hindi nakikita. Hindi pwedeng kasuhan. Hindi pwedeng ipatawag sa Quadcom kang dimuka. Kung gaano kalaki ang mata mong diputa ka, Oh. ganun din kalit yung utak mong gago ka. Ha? Ngayon, may mensahe naman ako sa mga congressman. Narinig sa mga sinunod ko. Congressman ako. Congressman Abante. Yan. John Fernandez. Kayong lahat na member ng Quadcom. Minsan hindi ko kayo itinainan. Pinaglaban ko kayo kay Marquileta. Dahil alam kong tama ang pinaglalaban ninyo at tama ang ginagawa ninyo. Sana lang, walang halong pagpapapogi ang ginagawa ninyo. Sana lang, hindi nyo to gagawin sa akin, hindi nyo ginagawa ko sa akin para naman maging malinis, maging mabango kayo sa mga membro ng Iglesia ni Cristo. No. Paawa effect. Sana lang. Galit si Marquileta. Akala mo naman ang Marquileta na hindi ka sagot. Hindi ka kampi ng mga Duterte na nanunura sa administrasyon ito. Tarantado ka Marquileta. Sasabihin mo pa, malinis ka. Ginagawa mo lang kung ano yung dapat, ano yung ganito. Pero malaki mo pa yung rilin mo. Bakit? Nagtanong ka ba sa mga kapalayan, mga pastor? At sa ibang reliyon? Kung tutusin, kung hindi mo yung tatakutin, hindi mo yung papatayin yung mga magsasalita. 99% ng mga Pilipino sa layo sa sinasabi ko na kulto ang reliyon ninyo. Epifanio Labrador, 99% o 100% sa mga makakapanood ng video ko ay magsasabi ng isa kang palamura. Isa kang taong ang hilig mo ay magmura sa mga taong walang ginagawang masama sa iyo. Sabi nga mo, ayan, nahihirapan na po. Sabi nga mo, mongoloid. Diba? Isa kang mongoloid. Epifanio Labrador. Diba? Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, paki-like, comment at subscribe. At muli po sa mga batang makakapanood dito, huwag po ninyong gagayain magmura. Kasi napakasama po ang pagmumura. Wala pong magandang maidudulot yan sa mga bata. Kasi paglaki ninyo, dadalhin nyo yan. Kaya huwag na huwag po kayong magmumura gaya po ni Epifanio Cobrador.